18 hanggang verse 21. 2 Corinthians chapter 5 verses 18 to 21. Okay. Sabay-sabay po tayo. Ready? Read. And all things are of God, who hath reconciled us to himself by Jesus Christ, and hath given to us the ministry of reconciliation. To wit, that God was in Christ, reconciling the world unto himself, not imputing their trespasses unto them, and hath committed unto us the word of reconciliation. Now then, we are ambassadors for Christ, as though God did beseech you by us. We pray you in Christ's stead, be reconciled to God. For he hath made him to be sin for us, who knew no sin, that we might be made the righteousness of God in him. Tayo po ay manalangin. Ama, salamat po ngayong gabi. Salamat po sa mga blessings na patuloy niyo pong pinagkakaloob po sa amin. Thank you for life. Thank you for this church. Thank you for the brethren who are here tonight. I pray na magiging blessed yung aming time together in fellowship of your word. At kami po, Panginoon, ay magkaroon ng tuon, mag-focus po kami ngayong gabi sa pag-aaral niyo banal salita. Kayo po magbigay ng understanding to the saints. Help me also to communicate these things. Give me utterance as I speak para po makapag-slow down ako in times that I need to slow down para makuha ng bawat isa yung dapat namin makukuha. In Christ's name we pray. Amen and amen. Tayo po yung makakaupo. Now, I'm intending to do this series on Wednesdays. Okay, ang title nito is The Gospel in Missions. So, it's talking about missions. So, pagmi-mission po. Okay, and yung ating text, kung mapapansin niyo po, it is the text explaining our ministry, the ministry of reconciliation. So, ito ay tumutukoy sa kung paano tayo nagbabahagi ng salita ng Diyos, ng gospel, particularly sa mga tao. Okay? This is our ministry. Lahat po tayo, are you saved? If you are, verse number 18, you are given the ministry of reconciliation. Hence, kaya po, doon sa ating ministry form na pinamigay natin, nakalagay doon, required na pumili ka ng isa man lang doon sa evangelistic team. Why? Kasi sa lahat ng mga gagawin natin bilang Kristiyano, and also our task as ambassadors for Christ, mga kapatid, among our responsibilities is the ministry of reconciliation. Okay, hindi po pwede na hiwalay doon. And sa mga gusto na, preacher, gusto ko lang naman lumalim sa salita ng Diyos. Preacher, gusto ko lang naman maintindihan ang salita ng Diyos. One way of doing that is by sharing the gospel. Kasi pag nagbabahagi ka ng gospel, nabanggit ko rin po sa mga men, when you are sharing the gospel, ine-explain mo yon sa tao na iba-ibang paniniwala. So you are, ang nakakasalamuhan natin everyday, or ang nakakasalamuhan mo sa soul winning, or sa ibang function, ay iba-iba. May galing sa iglesia, may galing sa katoliko, may galing sa born again. How would you share the gospel to them? Hindi pwedeng pare-parehas. Kasi kapag sa katoliko ka nag-share, ang kailangan mong i-deal doon about Mary, about idols, about those sacraments. Pero kapag sa born again naman, wala naman silang problema sa ganun. Hindi naman sila sumasamba kay Maria. But they are leaning more on the gifts na they believe because they are speaking on tongues. Ibig sabihin yung Holy Spirit nasa sa kanila. So, those are some of the things na kapag natutunan natin to conduct ourselves in the gospel ministry, in the ministry of reconciliation, matututunan mo ang Bible. Why? Kasi natututunan mo kung paano mag-isip din yung iba. At aaralin mo yun sa Bible. Bakit ba ganito mag-isip ng mga to? Ano bang heresy? Ano bang maling paniwala ang napuntahan po nila? Okay. So as an introduction, our text is clear on the ministry. Every believer receive of the Lord. Bawat isa sa atin, we are part or we have received the ministry of reconciliation. Okay, from the least of us to the greatest. Lahat po tayo ay pinagkalooban ng Panginoon ng ministry. 'Di ba? So lahat, kung saved ka, part ka ng ministry of reconciliation. That God now offers to everyone and anyone, sa bawat isa at sa kahit sino. Reconciliation by not imputing
the world's trespasses unto them. Ano ibig sabihin nun? May mga uri po ng preaching na sinisisi mo yung tao, parang sobrang makasalanan ng tao, which totoo din naman. Makasalanan ng tao, mapupunta siya na impyerno sa kasalanan niya, di ba? But to focus on that and not preach yung reconciliation na matatagpuan kay Kristo Jesus. Tatagalogin ko, what is reconciliation? Yun ay pakikipag-kasundo. Okay? So there, marahil before, kung maintindihan natin, merong hindi pagkakaunawaan, enemies nga tayo sa Diyos Tama, we were enemies. But, because of Christ's finished work, dahil sa ginawa ni Kristo, ang Diyos ngayon, ino-offer niya na yung reconciliation sa atin. Sa tao, sa lahat in general. So wala pong tinatangi. How could you believe in Calvinism if you believe in the ministry of reconciliation? So, it would be incompatible dun sa sistema nila. Kasi ang ministry of reconciliation, anong sabi dyan? Balik tayo sa ating text. Anong sabi dyan sa ministry of reconciliation? Verse 19, to wit, that God was in Christ, reconciling the world unto Himself, not imputing their trespasses unto them. Though, may nagawa na mga paglabag yung mga tao. Kung i-test natin bawat isang tao, ipapasak mo siya sa law ni Moises, at titignan mo doon kung papaanong ang daming guilty doon. And by the way, all are guilty. And by the way, Romans chapter 1, to prove kung nandun yung mga kasalanan na gawa natin dati, we are already worthy of death. So, ang ibig sabihin nun, kung sa panahon ngayon, ang umiiral ay batas ng Diyos, at merong death penalty, patay na tayong lahat. If God imputes trespasses unto us, kung yung kasalanan natin, kailangan na nating pagbayaran ngayon. Okay? Ibig sabihin nun, worthy of death, patay ka na talaga. Pero salamat sa Panginoon, salamat, kasi nga, sa panahon natin ngayon, in the day of salvation, God is imputing not imputing their trespasses unto them. But instead, kinumit niya yung word of reconciliation na tayo ay ambassador sa verse number 20. Tignan niyo po yung wording dito sa verse number 20. As though God did beseech you by us. Imagine in the Old Testament, sino nagbibeseech? Tao Nakikiusap ang tao sa Diyos. Lumuluhod ang tao sa Diyos. Umiiyak ang tao sa Diyos. But during our time, as though God did beseech you by us. Isipin mo, Diyos mismo, ang ating Panginoon mismo, ang nakikiusap. Ako ang bayan kay Lester, ang Diyos ang nakikiusap sa tao. Masave ka naman na. Yun nga. Bakit? Kasi ngayon lang yun pwede. Kasi under tayo ng dispensation of the grace of God. Pag natapos tong panahon na to, hindi na ganyan. Hindi na makikiusap ang Diyos sa'yo through His ambassadors. Hindi na siya makikiusap na, please be saved. Please believe on the Lord Jesus Christ. Hindi na yun mangyari. So, binibisit siya ng Diyos ngayon to be reconciled unto Him is part of the mystery program, mga kapatid. Itong pamamaraan na to, kung papaanong yung Diyos gusto niyo makipagkasundo sa tao, Kuya McNeil, ngayon lang yan, under the mystery program. Kung babalik ka sa prophecy, hindi ganyan ang Diyos. Tumalikod ka sa kasalanan mo or else, patay ka. Pero salamat ang Panginoon, mahabagin. Amen. Kaya this goes against the idea of begging God for mercy in order to receive the gift of eternal life. For God already did conclude all men, including His chosen nation, in unbelief. So, Romans 11. Romans chapter 11. Verse number 32. Verse number 32. Romans chapter 11, verse number 32. Ano sabi ng Bible? For God hath concluded them all in unbelief. Now, preacher, what is the context? The context is the nation of Israel. Verse number 26, Israel. Verse number 27, this is my covenant unto them. Verse number 28, as concerning the gospel, they are enemies. Amen. Verse number 30,
Okay, ye in time past, Gentiles na yon. Verse number 31, even so have this, Israel also now not believed. Verse 32, for God had concluded them, Israel, all in unbelief. What is the reason? That He might have mercy upon them. Ang dahilan kung bakit pati yung Israel, itinuring ng Diyos, ito yung explain ko din sa mga men. Last Monday, ito tayo dati, Gentiles. Gentiles sa baba. Hudyo na sa taas. Tama? Gentiles dito ka. Hudyo dito talaga, special yun eh. Pinili ng Diyos yun eh. Pero during our time, God had concluded all in unbelief. Parehas na lang sila. Pinantay niya na kung papaano ang hintil, ang sitwasyon niya sa Diyos, gano'n na din ang Jew. Bakit ginawa ng Diyos yun? That He might have mercy upon all. Kasi ibuhos niya yung kanyang awa, ibuhos niya yung kanyang biyaya sa lahat ng tao. At hindi niya yung magawa kung may distinction pa rin yung Jew and Gentile. Hindi mangyari yun kung may prejudice, kumbaga. That these are the special nation of God and these are the dogs. Hindi po. Sa panahon natin ngayon, I could even venture to say that the Jews, Kuya Noriel, para na ring dogs. He conclude them all in unbelief. Ganon yung sitwasyon po nila, mga kapatid. Salamat sa Panginoon. Bakit? Nadamay tayo eh. Kumbaga parang kung iisipin mo, napasama yung sitwasyon nila. Parang ganun eh. Kasi sila, mataas na dati. May covenant sila, may kasunduan sila sa Diyos. That's their standing. That's their, kumbaga, lofty position. Pero salamat sa Panginoon, because of His plan, na hindi rin ito na-catch ni Satan, kaya nga mystery program eh. Hindi niya yan. Ngayon, di ba, sikat na sikat yung AI, di ba? So, ang AI, napakabilis mag-compute. But imagine, mas matalino pa dyan si Satan. Mas matalino pa si Satan sa kahit anong quantum computer na kayang gawin ng tao. And yet, hindi niya naisip na pwedeng gawin to ng Diyos. Hindi niya. Kasi kung naisip niya yan, for had they known it, they would not have crucified the Lord of Glory. Hindi nangyari yung cross. Hindi nangyari na mamamatay si Kristo para sa ating mga kasalanan. Hindi nga alam ni Satan na gagawin yun ni Kristo eh. Hindi niya alam kung anong pwedeng mangyari. Kasi, una pa lang, gusto na talagang patayin ni Satan si Kristo. It's part of his plan. To kill the Messiah was part of his plan. Parte ng plano yun. Ba't niya itutuloy kung ikakapahamak niya pala? Hindi niya kasi alam yun. Hindi niya alam. Kaya salamat sa Panginoon. Pero kung titignan niyo sa perspective natin ngayon, parang napasama ang Hudyo, pero sa totoo lang napabuti din sila. Bakit? Kung maniniwala lang sila sa gospel na pinangaral din sa atin, anong dulot sa kanila? In Christ na sila. Para silang kagaya ni Paul, born out of due time. Kasi instead na yung salvation nila in the future, sa millennial kingdom, ang future nila saan na? In Christ. Dapat future pa as Jews. Pero nangyari? In Christ. Amen. So napaaga. Okay. Now, this is a series about gospel and missions. So we will learn in this course of study how we in the day of salvation and the dispensation of the grace of God should walk about doing the ministry of reconciliation. So mind you, there is a right and a wrong way of doing missions and also of preaching a gospel. Okay? Meron pong tama at maling paraan kung papaano magmisyon ngayon and also ng pangangaral ng Ebanghelyo. Sana aware tayo doon na hindi lahat na nag-preach ng gospel, tama ang pinreach na gospel. At kung ganun man, maraming mga tao nangaral ng gospel na mali, ibig sabihin, kapahamakan yung pinipreach nila. Condemnation. So, hindi maganda. Dapat matutunan natin. Okay? So, unang tanong dyan, bakit Pauline pattern? Kasi nilagay ko dun, di ba? Pauline pattern in mission. So, why a Pauline pattern? So, baka yung iba sa inyo, nalilito, pag sinabing Pauline, hindi yun, disipulin yun. Sipulin. Hindi. Pag sinabing Pauline, mga kapatid, si Pablo yun. Ibig sabihin, sa pamamaraan ni Pablo, kaya Pauline. Okay? Why a Pauline pattern in missions? Bakit pattern ni Pablo yung kailangan nating sundan when it comes to missions? So, no one in the whole Bible has as clear as a mandate. Thus, the apostle of the Gentiles has. Walang sino man sa Biblia
ang may mas malinaw pa na mandato kaysa kay Apostol Pablo pagdating sa pagmimisyon, lalot na sa hintil. Okay, pinag-uusapan natin hintil Bakit? Sa Diyos, napakaraming propeta But when it comes to Gentiles, wala nang mas liliwanag pa sa mandato na binigay sa kanya, kay Paul. Nakakasunod? Okay? Examples, Acts 9:15. Kailan na-save si Paul? Anong chapter ng Bible? Anong chapter? Anong 9? Acts 9. So sa Acts 9 pa lang, clear na kung ano ang kalooban ng Diyos sa kanya. Ang sabi ng Bible dito, but the Lord said unto him, go thy way. Kausap ng Diyos, sino? Sino kausap ng Diyos dito sa Acts 9? Sino, Noriel? Si Paul? Hindi si Paul yung kausap niya dyan. Sino, Kurt? Sino? Hindi rin nga, kahit Saul, Paul, pares lang yun. Hindi siya ang kausap dyan. Adam. Ang kausap po dyan, si Ananias. Ang sabi ng Panginoon sa kanya, may pupunta dyan sa'yo. Pinakilala niya si Saul. Di takot siya. Ano yan Yan yung nanguusig sa mga Kristiyano Pero sabi ng Panginoon, huwag ka matakot. Bakit? But the Lord said unto him, sinabi niya kay Ananias, go thy way, for he, sino naman yung he? Si Paul na yon. He is a chosen vessel unto me, to bear my name before, kanino? Ang liwanag po, yung pangalan niya, pangalan ng Diyos, kanino? Pangalan ng Panginoon, kanino niya i-bear? Before the Gentiles, and kings, and the children of Israel. Kasama yung children of Israel. Papaliwanag ko mamaya bakit nandyan siya. Okay, meron pa. Acts 26. Ito naman, sinong kausap ni Paul dito? Kaiser, sinong kausap ni Paul? Okay, tama. Kausap niya si Jesus dito mismo. Pero, sino yung kinikwentuhan ni Paul nito? May kausap kasi siyang tao Kinikwento niya tong pangyayari na to. Hari siya. Anong pangalan niya? King. Ano? Agrippa. Si King Agrippa, kausap po ni Paul at kinikwento niya yung pangyayari sa kanya kung paano siya kinatagpo ng Panginoon. Now, sabi niya, yung kinikwento niya yung pangyayari dun sa Acts 9, and I said, who art thou, Lord? Tinanong niya kung sino yung kausap niya. Sino ka, Panginoon? And he said, I am Jesus, whom thou persecutest. But rise and stand upon thy feet. For I have appeared unto thee for this purpose, to make thee a minister and a witness, both of these things which thou hast seen, and of those things in the which I will appear unto thee. Okay? Delivering thee from the people and from the Gentiles. Ang linaw, Dinideliver siya from the Gentiles. Tingnan niyo po yung kasunod. Unto whom now saan siya pinapadala? Pero Riel? Gentiles, yun lang yung kakasabi, di ba? So Gentiles, unto whom now I send thee. Pag binaligtad mo, I send thee to the Gentiles. Okay? To open their eyes and to turn them from darkness to light and from the power of Satan unto God, that they may receive forgiveness of sins and inheritance among them which are sanctified by the faith that is in me. So clearly, dun pa lang sa Acts 9, alam na ni Paul kung saan siya pinapapunta ng Panginoon. Tama po ba? Maliwanag na dun pa lamang, pinapadala kita sa mga hintil. Maliwanag dun, klaro. Kumbaga, there's no clouded understanding or kasi clear naman yung mandato sa kanya ng Diyos. Alam niya kung saan siya papapuntahin. Now, ito po ito ang kailangan niyo maintindihan. Though, yung mensahe, papatsi-patsihin natin. Ano bang pinipreach niya nung simula nung Acts 9? Okay? Kasi po, ang mystery, hindi naman isang bagsakan sa kanya yun. Hindi niya naman alam yung Ephesians, Philippians, Colossians. Hindi niya yun alam agad ng Acts 9 pa lang. Unti-unti yon. Okay? Unti-unti po yon. Bakit ko nasabi yon? Nakita niyo to? The which I will appear.
Ang will ba, present or future? Kuya Lester, future. Ibig sabihin, kung nagpakita na yung Panginoon sa kanya, nag-appear na sa kanya, mag-a-appear ulit. I will appear. Kuha nyo? Nag-appear na before, the things in the which, make thee a minister and witness both of these things which thou hast seen. Nakita niya na, kailan nangyari yon? Nung Acts 9, nakita niya ng Panginoon, pero makikita niya ulit. So, hindi lang isang beses siyang kinatagpo ng Panginoon, kundi, I believe, multiple times. Multiple times. So, imaginein mo, Kuya Noriel, ang teacher mo mismo ang Panginoong Jesucristo. Wow. Tama? Titino ka kaya? Kung ang Panginoong Hesus na mismo yung nagtuturo sa'yo, verbally kausap mo. No? Galing ng niya, paano siya tinuruan. So, yan po mga kapatid. O ano pa? Sa Romans 11:13, ito naman na, siya na nagsasabi, for I speak to you, Gentiles, inasmuch as I am the apostle of the Gentiles, I magnify mine office. Clear ba? Nagsasalita ako sa inyong mga hintil. Ako yung apostol ng mga hintil. Bakit marami mga simbahan ayaw nila kay Pablo? Ang hirap kasi diyan kay Paul, puro doktrina eh. Doon na lang ako doon ako sa Old Testament, puro kwento. Hindi natin sinasabing wala kang matututunan sa Old Testament. Ang problema, yung apostol mo na para sa'yo, hindi mo pakinggan. Yun nga yung para sa'yo eh. Ngayon, secondary, yung mga prophets, matututunan mo na. Pero pag inuna mo sila, hindi mo inuna yung dapat talaga sa'yo, mas hindi mo maintindihan ng Biblia. Kasi sabi, consider what I say, and the Lord give the understanding in all things. Si Paul nagsabi noon. So ano pa? Ephesians 3:1-2, sabi niya, for this cause, I, Paul, the prisoner of Jesus Christ for you Gentiles, if ye have heard of the dispensation of the grace of God, which is given me to you. Sino yung you dito? Kuya Adam. Sino yung you dito? Ha? Kakabasa lang, dito, sa taas. Gentiles. Yun, you, Gentiles. Siya yun. Okay? So, kausap ni Apostle Paul yung mga hintil, particularly yung mga taga-Ephesus. Nakausap niya sila. At sabi niya, ako ay prisionero ni Kristo Jesus, ng ating Jesucristo, para sa inyong mga hintil. Kung narinig ninyo yung dispensation of the grace of God, para kanino daw yun? To you are. So para kanino yung dispensation of the grace of God? Gentiles. Ano pa? 1 Timothy 2:7, whereunto, sabi niya, I am ordained a preacher and an apostle. I speak the truth in Christ and lie not. A teacher of the Gentiles in faith and verity. 3 things, mga kapatid. 3 bagay dito na descriptive ng ministry ni Apostle Paul. Una, sabi niya siya ay, pangalawa siya ay, at pangatlo siya ay, preacher, apostle, teacher. Para saan lahat ng yon? Of the Gentiles. Clear po ba? Maliwanag ba kung para saan siya tinawag ng Panginoon? Ang liwanag, di ba? So if we are to look for who is our teacher as Gentiles, sino? Wala na dapat, di ka na dapat maghanap pa ng iba kundi si Apostle Paul. Kasi siya yung maliwanag na nagsasabi, ako'y apostol, ako'y mangangaral, ako'y guro ng mga hintil. Hindi. Di pa rin ako kumbinsido sa iyo, Paul. Dito pa rin ako sa mga propeta. Ang labo no? Pag binasa mo yung mga propeta, may kita mo doon kung saan sila sumisigaw To the house of Judah, to the house of Israel, diba? To the kings. Ganun yun. Pero ang problema, kapag mali, kasi pinag-uusapan po natin dito, mission Magmi-mission tayo Lahat naman tayong saved, nasa Ministry of Reconciliation. So lahat tayo in the doing mission. Hindi po ito, gusto ko i-clarify baka sa mind natin pag sinabing mission, yun yung pupunta ka na sa ibang lugar. No, kahit dito, pwede tayo mag-mission. In our locality, kahit dito sa Subic, dyan sa Olongapo, you could do missions anywhere you go.
and anywhere you are. We are to conduct missions. Kasi ministry nga natin yun eh. Ngayon, ang tinitignan natin dito, bakit susundin mo yung pattern ni Pablo at nang hindi ni Peter? At hindi ni John. At hindi mismo ni John the Baptist. At ni Jesus Christ sa flesh. Bakit ang pattern mo? Si Paul. Yun yung tanong doon, mga kapatid. Kaya ini-establish natin, nakukuha natin, na kaya si Paul yung ating sundan when it comes to the matter of missions as well, ay dahil po, siya naman kasi ang pinadala para sa atin. Okay? Siya ang pinadala ng Diyos para maintindihan natin yung mga doktrina na dapat nating maintindihan. So from his conversion, mula sa kanyang mula nung naligtas siya, tinawag siya, pamumuhay niya, at conviction niya, there is no doubt that God called him to evangelize and minister to the Gentiles. Wala dapat duda sa ating mind ng ministry ni Paul to the Gentiles. Preacher! Nag-minister din naman siya sa Jew. May mga ganyan tanong, di ba? So, titigan po natin yan. So, in 1 Corinthians 14:37, sabi ng Bible, if any man think himself to be a prophet. Sino ba dito nag-iisip na siya ay propeta? Ikaw, Macnil, kaya mo rin mag-prophesy. I prophesy na bukas wala na akong pera. Pwede, di ba? Kidding aside, if any man think himself to be a prophet or spiritual, let him acknowledge that the things that I write unto you are the commandments of the Lord. Imagine, what authority ang dala-dala ni Apostle Paul? Sabi niya, yung mga bagay na isinulat ko sa inyo ay mga kautusan ng Panginoon. His writings in his epistle are the commandments of the Lord. Hindi niya yun words. Hindi siya yun. Hindi invention yun. Hindi siya yung, hindi ako. Ano niya lang yan, parang naisip niya lang, hindi po. Pinag-uutos ng Panginoon sa kanya na isulat yung mga yon kasi kailangan malaman yun ng mga tao na pinagmiministeran niya. Diyan pa po kayo? Amen. So, sabi niya, anong oras kayo matatapos si preacher? Pakinig ka lang ng preaching. Huwag mo isipin yung orasan. Amen. So, now a lot of professing Christians have no problem. Wala naman marami mga tao wala silang problema na gawing pattern si Paul as long as meron ding iba na pattern. Kumbaga kahit sino parang pili-pili lang. Ito, pwede ko tong i-pattern ngayon. Ito bukas. Ito naman. Next year, mag-iiba ako. So, they resort to Peter and the other disciples of the Lord, even copying the manner and style of the prophets, John the Baptist, and the Lord Jesus Christ Himself in the earthly ministry. So, yung iba, kinokopya talaga kung paano yung ginagawa ng mga propeta, pamumuhay nila. Tataka lang ako, walang gumagawa nung kay Ezekiel Alam mo kay Ezekiel? Kung ano sinabi ng Panginoon sa kanya? Ezekiel, okay? Ito gagawin mo. Yung dumi mo, ibibake mo yan. Gagawin mong tinapay at kakainin mo yan. Walang gumagawa, Brad. Bakit? Pero pinagawa talaga po ng Panginoon yun. Ngayon, hindi po ako nag-imbento. Pwede niyo pong basahin, Pero sabi ng Panginoon, sabi ni Ezekiel, Lord, hindi pa ako nakakakain yan. Siyempre, ikaw ba naman? Dahil dyan, binibigyan kita ng cow's dung. So instead na yung sa kanya, yung sa baka yung binigay. So, kapag nag-base ka talaga sa mga writings ng prophets, talagang makita natin. Preacher! May apply ako muna sa Bible, na-bless ako Ano yun? Yung ganun kay Samson. Gusto ko din yun. Maging Nazarite. Bakit mo gusto maging Nazarite? Kasi gusto ko magpahaba ng buhok. Diba? So, kapag gusto mo maging Nazarite, sige lang. Okay? Bawal kumain ng grapes. Ano pa yun? Kahit kumain ng grapes, bawal Bawal lumapit sa patay at humawak ng patay. Bawal yun. Kasi madi-defile siya. Okay? So, hindi naman yun yung topic natin. Ang point lang natin, kung propeta man, spiritual, i-acknowledge mo na commandments ng Panginoon. Yung sinulat ni Apostle Paul. And also, pattern, mga kapatid,
pattern natin siya at yung iba, gusto rin nila. Okay lang din na maging pattern si Paul as long as meron pa rin iba. Okay? But, tingnan natin, yung some misconceptions about the 12 and Paul. So, tingnan natin, ano yung mga ibang kaisipan ng tao. So, misconceptions. Akala nila ganun. Alright? Some misconceptions about the 12 and Paul tungkol sa ministry at sa gospel na pinipreach nila both. Okay? So, una, may mga naniniwala na yung 12 apostles at si Apostle Paul ay nangaral ng parehas na ebanghelyo. Ikaw, Kuya Macnil, naniwala ka ba nangaral sila parehas? Parehas talaga? Ha? Anong pagkakaiba? Yung kay Paul kasi, Ha? basta para sa Judas, yung sa mga... Kay Paul para sa Jew tapos? Ay, Gentile pala. Gentiles tapos? Yung sa 12 Apostle, yung inaano nila yung Kingdom of God. Oh. So, yun yung pagkakaalala ni Kuya Macnil. No? Oh, kayo pong lahat, ano po ang sa palagay ninyo? Yung 12 apostles ba at si Apostle Paul parehas ng gospel na tinuro? Okay? Oh, ito ang sagot. Okay? Not entirely. Though their messages have a lot of similarities, they are not identical. Mayroong pagkakatulad, pero hindi magkaparehas. Tama? Si Kuya Macnil sa si Kuya Noriel, minsan parang magkahawig. Pero hindi mo pwedeng sabihin na si Noriel ay si Macnil at si Macnil ay si Noriel. Parang ito yung gospel of the kingdom, ito gospel of the grace of God. Ang grace of God para saan? Para saan yung gospel of the grace of God? Gentiles. Jew. Oh. Diba? Kayo, sagot kayo na sagot agad eh. Galatians chapter 1. Galatians chapter 1. Tingnan natin. Galatians chapter 1. Ba? So, ang sinagot ko dito mga kapatid, ang sagot, hindi, not entirely. Kasi kapag sinagot mo naman, ay, hindi talaga magkaparehas yan. Sasabit ka rin. Bakit? May pagkakatulad eh. May part na magkatulad, pero may part, yung part na magkaiba, yun yung dapat ma-highlight. Kasi yun ang nagpatunay na hindi parehas yung dalawa. Galatians chapter 1 verse 11 to 12. But I certify you, brethren, that the gospel which was preached of me is not after man. Maliwanag ba? Wala siyang sinundan na tao, walang kahit sinong apostol ang sinundan niya na nagtuturo ng gospel nito. Bakit, Paul? Bakit mo nasabi yan? Verse number 12. For I neither received it of man, neither was I taught it, but by the revelation of Jesus Christ. Walang sino man tao ang na-receive ko to mula sa Kanya. Okay? Dahil wala ring sino man ang kayang magturo sa Kanya noon maliban kay Kristo Jesus. Preacher, teka lang. Nagpipreach na yung 12 apostles. Pinakalat na sila ni Jesus Christ. Ang sabi nga sa kanila, go ye into all the world. Then bakit? Dito sinasabi ni Paul, wala daw, hindi niya natanggap mula sa tao. Bakit kailangan pa sa kanyang i-reveal ni Jesus Christ? When in fact, mga kapatid, ito po kailangan nating maintindihan. Yung mga 12 disciples, I believe, yung doctrine na pinipreach nila, pinakalat na nila yun sa Jerusalem. Pinakalat na nila yun sa Israel eh. So, it is well spread. Now, as intelligent as Paul was, naniniwala ka ba na ignorante siya sa mini-preach nila? No, bakit? Pinipersecute niya nga yung mga yun eh. He himself is persecuting them. Na gusto niya itong mga tao na to, i-recant. Ibig sabihin nila na hindi talaga tagapagligtas si Kristo. Kaya nga niya pinipersecute earlier sa Acts, pababa ng 9. But to say, mga kapatid, dito sa verse number 12, na hindi niya natanggap sa tao, kundi inihayag sa kanya mismo ng ating Panginoong Jesucristo, that tells us that this gospel is never preached before. In its entirety. Not until ni-reveal ng ating Panginoong Hesus kay Paul. Preacher, di namin maintindihan.
The gospel of the grace of God na mababasa natin sa 1 Corinthians 15, which I know most of you could quote. How that Christ died for our sins according to the scriptures, and that He was buried, and that He rose again the third day according to the scriptures. Ano ang dapat mong gawin tungkol sa gospel na yon? Adam, anong dapat mong gawin tungkol sa gospel? Anong instruction ng Diyos sa tao tungkol sa gospel? Ha? Ano, Kuya McNeil? Anong ginawa mo tungkol sa gospel? Oh, believe, tama? Yun yung instruction ng Diyos tungkol sa ebanghelyo. Paniwalaan. Believe the gospel. Believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Ganun ba yung pinipreach nila, Peter? Repent and be converted, that your sins may be blotted out. Repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ for the remission of sins. Magkaiba yung call. Yes, Peter, preach the resurrection of Christ. At sasabihin ko po sa inyo, dapat lang talaga na i-preach niya. Kasi wala naman din silang ibang pinipreach kundi si Jesus Christ eh. Okay? The 12 disciples preaches Christ. The Apostle Paul preaches Christ. What's the difference, preacher? The one preached Christ according to prophecy. The other preached Christ according to the revelation of the mystery. That's the difference. Amen. So, ang sagot natin dito, pag may nagtanong, minsan trap yung tanong na yan, parehas ba yung finish ng apostles at nung ni Paul? Sabihin mo, kailangan i-explain mo. Kasi hindi mo lang pwede sabihin ng yes or no yun eh. Pag sinabi mo, yes, magkaiba. Ano magkaiba dito? Tiga mo, nag-preach na resurrection. Ito rin, nag-preach na resurrection. Ano magkaiba dyan? Di ba? Parang si Noriel may ilong. Si Ada may ilong. May bibig, may bibig. Parehas yan. May parehas buhok eh. Parehas may tenga eh. Parehas may paa eh. Magkaiba pa din. Amen. Yung isa mas maliit, yung isa mas matangkad. Tama. Yung complexion nila magkaiba din. Yung kaluluwa nila magkaiba. Yung pag-iisip nila magkaiba. Ibig sabihin, marami silang pagkakatulad, pero marami pa rin silang pagkakaiba. Ang gospel, mga kapatid, ganun. Maraming pagkakatulad. Si Kristo namatay, nandun din yun sa mensahe ni Peter. Si Kristo nabuhay na magbuli, nandun yun sa preaching ni Peter. Amen. Pero yung kapag pinaniwalaan mo yung gospel, save ka na. Papunta ka na ng langit, wala ka nang gagawin. Abay, hindi yun yung nababasa ko kay Peter. Iba ang content nun. Okay, pangalawa, ano pa? That the Apostle Paul's ministry is the continuation or extension of the ministry of the 12 disciples. Meron ganyan eh. Naniwala sila na parang si Paul yung dumugtong lang sa ministry ng 12. Okay? Parang kinontinue lang nila, in-extend nila yung ministry ng 12. Mga kapatid, ang sagot natin doon, merong overlaps at meron minsan collaboration pa, to borrow the term of today, di ba? Nagko-collab. Mapapansin mo si Paul tumutulong sa Jerusalem. Kila Peter yun eh, yung pinag-aralan natin yung sa principle ng daily. Tumulong sila Paul doon. Okay? Now, pero yung preaching ni Paul, ni Jesus Christ, tungkol kay Jesus Christ, is, sabi ng Romans 16:25, according to the revelation of the mystery. Now to Him that is of power to establish you, according to my gospel, and the preaching of Jesus Christ, according to the revelation of the mystery, which was kept secret since the world began. Yan ang ganyan ang mensahe ni Paul. Kept secret since the world began. Preaching of Jesus Christ pa rin, mga kapatid. Like Peter. Si Peter, i-preach siya si Kristo. Si Paul, i-preach siya si Kristo. Pero yung isa, according to prophecy. Yung isa, according to the revelation of the mystery. Hindi mo pwedeng pagtuladin yun. Magkaiba yun. Alright? Tingnan mo, i-compare mo yung Romans 16:25 sa Acts 3 verse 21. Acts chapter 3 verse number 21. Compare those two. Okay? JR, pwede bang pakahingi ng water? Acts chapter 3 verse 21. Sabi ng Bible, whom the heaven must receive until the times of restitution of all things,
which God hath spoken by the mouth of all his holy prophets since the world began. Nakatch nyo yung praise? Sa Romans 16:25, kept secret since the world began. Sa Acts 3:21, anong sabi? Spoken by the mouth of all his holy prophets since the world began. Kuya Noriel, parehas ba yun? Yung isa, sinekreto. Yung isa, simula pa sa umpisa, sinasabi na. Secret spoken. Magkaiba yun. Amen? Magkaiba yun. Hindi mo pwedeng sabihin, parehas yun. At yung preaching nila Peter, according to Acts 3:21, consistent sila from Genesis. Dire-diretso lang yun. But the preaching of the Apostle Paul, though may foundation pa rin sa Old Testament, iba po siya. Tinago yung mensahe na yon so that makapagbigay sa atin ng kaligtasan ngayon na walang gawa. Makapagbigay ngayon ng eternal security, ma-save tayo by grace, praise the Lord. Maniwala ka lang, magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. That's the blessedness of the gospel that we are preaching today. Now, pangatlo, that Christ's words in Matthew 28 and Mark 16, also known as the Great Commission, is being fulfilled by Paul in his missionary journeys. So meron na niwala na yung Great Commission dun sa Matthew 28, Mark 16, si Paul daw ang fulfill. Okay? So, pinupulfill niya lang din daw kasi nga siya yung missionary na papunta dun sa ibang lugar other than the nation of Israel. Itong sagot na to mahaba, pero just bear with me. Kung pag-usapan natin geography, geographiya, okay? Masabi natin technically na fulfill ni Paul. Kasi ano sabi nun sa Matthew 20? Go ye into all. O, saan ba punta si Paul? Doon eh. Tama? So, geographically, yes. But, doctrinally, no. Ito na naman, parang ganito yan. Parang kanina lang sa gospel. Magkamukha, pero hindi magkatulad. Okay? Magkamukha, pero di magkatulad. While we could see the words gospel and world in the passage, it is clear that this is mandated to the 12 disciples who were sent for the lost sheep of the house of Israel. Saan sila sinend? To the lost sheep of the house of Israel. Now turn to Matthew 10. Matthew chapter 10. Kung naghanap po kayo, ito po yung si Jesus Christ, earthly ministry niya, ito yung sinesend out niya yung 12. At ito yung kinocommand niya sa kanila, mga kapatid. This is what Christ instructed the 12 during His ministry. Verse 5. Matthew 10, verse 5. These 12 Jesus sent forth and commanded them, saying, Go not into the way of the Gentiles. Oops! Oops! Ano sabi kay Paul? Sinisend kita saan? Anong sabi niya sa 12 disciples? Go not. Parehas ba yon? Hindi. Sabi niya, huwag kayong pupunta. Go not into the way of the Gentiles and into any city of the Samaritans enter ye not. Saan dapat sila pumunta? Verse number 6. But go rather to the lost sheep of the house of Israel. Susunod sila sa nawawalang tupa ng sambahayan ng Israel. Verse number 7. And as ye go, preach, saying, the kingdom of heaven is at hand. Ano yung kaakibat ng mensahe na yon? Verse number 8. Heal the sick. Cleanse the lepers. Sabi nila, ay, naniniwala ko, hanggang ngayon, sa panahon natin ngayon, na umiiral pa yan. Sige nga, raise the dead. Raise the dead. Preacher, literal ba yan? Yes. Si Lazaro ba? Figurative lang yung pagkamatay. Nung si Lazarus ay namatay, nung sinabi ni Martha, late na, parang late na ang Panginoon. Figurative ba yan o literal na namatay talaga?
Ang tindi naman ng prank na yon. Kung prank yun, binalutan pa siya ng puti palibot ng kanyang katawan. Totoong namatay si Lazaro. Tama? Pero may kanta nga, di ba? He is 4 days late, but he's still on time. Alamin ka doon yan? Kahit sa pananaw ng tao, late ang Panginoong Isus. Pero binuhay niya kasi mula sa mga patay si Lazaro. So it's still literal, mga kapatid. At dito, yung command na ito, instruction na to sa 12, verse number 8, this is a literal instruction. Hindi ito figurative. Ang sabi niya, magpagaling kayo ng mga may sakit, maglinis kayo ng merong mga ketong, magbuhay kayo ng mga patay, magcast kayo ng devils, freely ye have received, freely give. Amen? Clear yun, instruction yun sa kanila. Hindi mo pwedeng sabihin na yung verse number 8 ay figurative or ay hanggang ngayon na-apply yan. Sige nga, punta ka ospital. Ba't nagkakandak lang sila ng ministry nila sa mga churches nila? Ba't di sila pumunta ng ospital? Nung sila Jesus Christ at 12 disciples nasa lupa, wala naman sila sa temple lang dun Pupunta sila ng temple, pero pupunta sila sa mga may mga tao. Bayan-bayan yun. Ba't di ginagawa ng mga evangelist yun na nagbubuhay ng patay ngayon? Kasi peke naman talaga yung ginagawa nila. Sila Jesus Christ, na dito po sa lupa, mga kapatid, they literally raised dead. Literal na nagbubuhay sila ng mga patay. Amen? Nandiyan po tayo. Literal po yun. Patay na, wala nang buhay, pero kagayang kay Paul, yung merong one time natutulog sa preach. Kasalanan niya rin siguro, no? Kasi nag-preach siya simula umaga hanggang midnight Midnight. Si Eutico siguro nga, habang preaching nitong taong to. Nasa 3rd floor sila. Bagsak. Kung ikaw babagsak ng 3rd floor, sigurado ako, malaki chance patay ka din Patay din ako. 3rd floor ka mahulog Isa siguro na nag-contribute doon sa pagkamatay niya. Kasi nakatulog siya. Kung tumalong ka lang sa 3rd floor, baka pilay-pilay ka. Siya tulog. So wala siyang, di niya maramdaman. Pag gano'n naman, yala, ganyan. Pero ano sabi ni Paul? Siyempre, lahat sila, kabado na. Niyakap lang ni Paul, tapos, hindi, tulog lang gising na. Bakit? Bakit may ganun si Paul? Apostle din kasi siya Tama po? So mga kapatid, maliwanag. Yung Matthew 10, literal po yan. Sabi niya, verse number 8, heal the sick, cleanse the lepers, raise the dead, cast out devils, freely ye have received, freely give. Verse number 9, provide neither gold, nor silver, nor brass in your purses. O kung i-apply natin to, Kuya Adam, pag nag-solwining tayo, limbawa, lumabas tayo dyan, hindi tayo magdadala ng pera sa bulsa natin. Walang bilihan ng merienda doon. So, ang inuutos sa kanila, kung sino magpapasok sa inyo, yun, doon kayo papakainin. Okay? Verse number 10, nor scrip for your journey, neither 2 coats, neither shoes, nor yet staves, for the workman is worthy of his meat. And into whatsoever city or town ye shall enter, enquire who in it is worthy, and there abide till ye go thence. And when ye come into an house, salute it. And if the house be worthy, let your peace come upon it. But if it be not worthy, let your peace return to you. And whosoever shall not receive you, nor hear your words, when ye depart out of that house or city, shake off the dust of your feet. Verily I say unto you, it shall be more tolerable for the land of Sodom and Gomorrah in the day of judgment than for that city. Clear po? So, pinadala yung 12 sa lost sheep of the house of Israel. Evident din yon sa reaction ni Peter sa Acts chapter 10 nung merong vision sa kanyang Panginoon na binababa yung mga hayop, nakalagay sila sa something, tas bumababa galing langit, at sabi ng Panginoon, kainin mo, patayin mo, tas kain. Ay, hindi. Tiyak siya Ba't ang sinisignify ng Gentiles? Kasi pinapaliwanag ng Diyos kay Peter na hindi lang kayo. Okay? Hindi lang kayo. May dealing din ako ngayon sa Gentiles. Which, sa Matthew 10, wala. Go not
into the way of the Gentiles, and into any city of the Samaritans, enter ye not. Okay? Clear po yan. So the so-called Great Commission, ito po ha, sana po ito makuha natin, highlightan ko. Okay? Ito na, importante ito eh. The so-called Great Commission, yan o, nakita ba yan? Kita. Inseparable siya sa water baptism. Sa mahilig mag-Facebook, siguro, aware kayo ngayon dun sa ongoing na balitaktakan nila ngayon dyan sa Facebook tungkol sa baptism, tungkol sa pagiging baptist, tungkol sa... I'll explain, mga kapatid. Yung Great Commission na matatagpuan mo, so-called Great Commission sa Matthew 28, saka sa Mark 16, hindi mo pwedeng tanggalin ang baptism doon. Bakit? Punta tayo, Matthew 28, para hindi tayo nagsalita sa hangin. Matthew chapter 28. Matthew chapter 28. Verse 19. Verse number 19. Matthew 28, verse number 19. Go ye, therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost. Clear ba? Pumunta kayo sa lahat ng mga bansa at bautismoan sila sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng banal na Espiritu or banal na multo. Tagalogin mo yun talaga. Holy Ghost. Now, Mark 16. Dito naman kasi clear na sinabing gospel, ano? Mark chapter 16, verse... Mark chapter 16, okay? 15. Mark 16:15. And he said unto them, Go ye into all the world and preach the gospel to every creature. He that believeth and ano po? Is baptized. Anong kasunod? Shall be saved. But he that believeth not shall be damned. Okay. Kaya ako po nasabi, mga kapatid, na when the so-called Great Commission, hindi mo pwedeng ihiwalay sa water baptism. It could not happen. Preacher, bakit ngayon pwede tayong magbabaptize pa rin sa panahon natin ngayon? Hindi naman kasi Matthew 28 yung gospel natin. Hindi rin Mark 16 yung gospel natin. Ang gospel natin, si Apostle Paul ang nagbigay. Anong difference, preacher? 1 Corinthians chapter 1 verse 17. 1 Corinthians chapter 1 verse 17. First Corinthians 1:17. Tingnan niyo po ha, kung binasa natin ng mataimtim yung Mark 16 saka Matthew 28, consider 1 Corinthians 1:17. For Christ sent me not to baptize, but to preach the gospel. Kita nyo? Doon sa Mark 16, ang sabi, Go ye and preach into all the world, baptizing. Kasama sa pagpipreach, kasama sa gospel na ipapangaral nila, yung pagbabaptize. Hindi mo pwedeng ihiwalay. Kay Pablo, ito ang sabi niya, hindi ako isinugo ni Kristo para magbautismo. Pero ako isinugo to preach the gospel. Preacher, anong ibig sabihin? Ibig sabihin, yung gospel na pinipreach ni Paul, hindi Matthew 28 saka Mark 16. Kasi yung Matthew 28 and Mark 16, kailangan mo ng baptism. Yung kay Paul, hindi naman required eh. Tama po? Pero sabi niya, verse number 16, nagbaptize siya. Okay, nandiyan kayo? Verse number 16, si Paul nagbaptize mismo. The household of Stephanas. Verse number 14, Crispus and Gaius, binaptize niya. Pero mga kapatid, hindi nga kasama sa gospel yun. Ang gusto ko maintindihan natin, sa Matthew 28 sa Mark 16, kasama sa gospel.
ang baptism. Kay Paul, labas. Ibang topic yon, ibig sabihin. Okay? Sa Matthew 28 and Mark 16, ito yung baptism mo, water. Tubig ha, water baptism, kasama oh. Hindi pwedeng alisin. Kay Paul, ito yung gospel oh, nandito yung baptism. Christ sent me not to baptize, but to preach the gospel. Ano ibig sabihin? Magkaibang gospel to. Yung isa may tubig, yung isa walang tubig. Nakuha niyo po? Hindi naman sinasabi ni Paul dito na huwag magbaptize eh. Sinasabi niya lang, hindi yan kasama sa ebanghelyo ko. Christ sent me not to baptize, but to preach the gospel, not with wisdom of words, lest the cross of Christ should be made of none effect. But it should be clear, mga kapatid, the moment na ang tao ay sumampalataya sa gospel na pinangaral ni Paul, naniwala po ba kayo doon? Naganap na yung spiritual baptism. Tama? Romans chapter 6. Okay? But ito, yung context sa 1 Corinthians 1, water yan, pinag-uusapan. Kaya sabi ni Paul, hindi ako pinadala to baptize. Hindi yan yung ko. Hindi yan yung panawagan ko, but to preach the gospel. Ibig sabihin yung gospel niya, hindi yun yung Great Commission sa Matthew 28. Dahil yun nga po, ulitin ko para maintindihan, sana tumatak sa atin. Ang gospel na matatagpuan mo dito, hindi yan yung gospel of the grace of God. Hindi yan yung gospel na pinreach ni Paul. It's another gospel. Sa panahon natin ngayon, another gospel na yan. Pag pinreach mo yan, another gospel ka. Pag pinreach ko yan, another gospel na ako. Oh. Ano pa? That it does not hurt to copy or follow the earthly ministry pattern of Jesus Christ and His disciples. Na wala namang problema. Kopyahin natin yung ginagawa ni Jesus Christ nung earthly ministry sa kanong disciple. Di naman masama yan. Oh. Mga kapatid, it will hurt to copy. So, look again. Matthew 10 ulit tayo. Matthew chapter 10. Di ko na po yan papahabain, mga kapatid. Hanggang dyan lang ako sa first point ko ngayon. Amen. Ang tingin nyo sa akin, Goldilocks na eh. Matthew chapter 10. Oh, pero kung nandito kayo kasama namin nung Monday, hanggang 11 kami. 11 p.m. Oh, maikli pa to sa amin. Wala pa to sa kalingkingan. Matthew chapter 10. Matthew chapter 10. Tignan nyo po ulit ha. Oh, verse number... Nakita nyo dyan yung gospel yung ipipreach nila sa verse number 7. Kingdom of heaven is at hand. Oh, magkakaroon ka ng problema sa gospel palang gospel of the kingdom versus gospel of the grace of God. Ba't mo kukopyahin yung Matthew 10? Magkaroon ka pa ng confusion. Ano bang pangaral ko? Gospel of the kingdom o gospel of the grace of God? Nangangaral ba ako ngayon na ang kaharian ay ma-establish? O ang pinapangaral ko ngayon si Kristo na matay para sa ating mga kasalanan? Dapat klaro. Ano pa ang magiging confusion mo dyan? Gift of healing versus no gift of healing ngayon. Mga kapatid, when it comes to healing, the subject of healing, yan po kasing topic na yan, napaka-touchy. Napaka-sensitive. Why? Kasi ang apektuhan dyan yung health ng tao eh. Tama? Kaya mo nga i-heal kasi nga not whole. Okay? Kaya kailangan ng healer. Now, preacher, di ka ba naniniwala na nagpapagaling ang Diyos ngayon? Naniniwala ko, kaya magpagaling ng Diyos ngayon. Pero walang tao ngayon na nagpapagaling. God heals today. He could heal. But there's no healer na tao. Wala ngayon ang may kapangyarihan na magpagaling. Tao may kapangyarihan magpagaling. Preacher, paano yung mga doktor? O ibig sabihin mo, may gift of healing yung mga doktor na mga unbeliever? Come on. Tama? Nagpapagaling ang Diyos. Kaya niya naman magpagaling ngayon. Hindi naman nawala yun eh. Ang nawala lang yung gift of healing. Hindi kagaya dati mga kapatid. Na kapag sila Pablo nakakita ng lumpo, simula pa bata, simula pinanganak pa lang, lumpo na, nakalakad. Ngayon meron din naman, pero prosthetics. Ilalagyan ng yung meron yung accessory. Yung kila Pablo, wala namang ganun eh. Parang tinapik lang eh. Brad, lakad na. Anong lakad? Simula bata pa, hindi pa ako lumalakad. Tayo. Anong tayo? Hindi ko pa yung naranasan buong buhay ko. Tayo nga, lakad tayo. At makakalakad siya. Yan ang gift of healing. Amen.
patay, nabuhay mula sa mga patay. Yan ang sinasabi ng Matthew 10 verse 8. At wala na pong gift na yan sa panahon natin ngayon. Amen. Cleanse the lepers. Oh, 'di ba? Oh, but we still, kailangan clear sa atin ha. We could still pray. We could still ask God to heal us. Kung meron tayong sakit, walang problema doon. Pero walang sino man ngayon ang kaya niyang i-guarantee. Ito po ha ang pagkakaiba. Walang tao ngayon ang kaya niyang i-guarantee na kapag nagkasakit si McNeil, kaya niyang pagalingin kapag tinapik niya. Kahit pa anong prayer of faith. Amen. Uy, kasi ganito yung tao eh. Ganito magpagancho yung tao, nagkapagancho din naman. Pagpipray ng pastor, pagpipray ng ministro, gumaling. Siguro 10 na yung pinag-pray niya, 3 gumaling. Bakit gumaling yung 3 preacher, yung 7 wala? Pero i-report lang, praise God, pinagaling. Galing talaga, nagpagaling ako ng 3. Yun lang i-report niya. Yung 7 na di mo napagaling, ba't di mo i-report? Diba? Kasi gumaling na yun kasi may gamot. Yung nag-minister sa kanya yung kailangan niya. O ang Diyos na din, naging mahabagin sa kanya. Gumaling na siya. Pero yung 7, bakit hindi Ang gift of healing, walang mintis. Kapag binangon mula sa mga patay, hindi pwede. Kung 10 yung patay, 10 yung babangon, hindi yung isa lang. Kung 10 yung may ketong, 10 may ketong, mawawalan. Kagaya sa Panginoong Hesus. Yung isa bumalik, di ba? Nagpasalamat. Yung 9 hindi. Ganun ang gift of healing. Masasabi na iba, hindi, kaya hindi gumagaling kasi walang pananampalataya. Kung merong may pananampalataya, yung may sakit. Punta ka na ospital, lahat doon may pananampalataya. Kasi ayaw mamatay. Tama. Ang panluloko, mga kapatid, yung naniniwala sila na kaya nilang magpagaling. Pero in fact, kung meron sila, probability nun siguro 5%, gumagaling naman talaga. Kasi natural, ang katawan natin, binigyan tayo ng katawan ng Diyos na kaya niya ring i-repair yung sarili niya eh. Salamat sa Panginoon doon. Amen. Glory to God. Dapat ang glory sa Diyos, hindi sa tao. Saka ang gift of healing, mga kapatid, andaan nyo, si Kristo nagpagaling na may ketong. Naniniwala ko, alam niya naman na yung siyam di babalik eh. Pero hindi yun napigilan siya na hindi pagalingin sila. Nakuha niyo po? Kahit yung siyam na yun, di mapagpasalamat, pinagaling niya pa din, kahit isa lang yung babalik. Eh ngayon, kung inisip, itong tao na to, bakit kita papagalingin? Hindi nga kita makita eh. Hindi, wala ka namang matutulong sa akin eh. Diba? Pwedeng ganun, may prejudice pa. Ang gift of healing, mga kapatid. Nandiyan po tayo. Providing neither gold nor silver nor brass in your purses. Makokontradict niyan yung if any provide not for his own, especially of his own house. Huwag daw magdala ng ganyan. Nakita po natin, may problema. Kapag inisip mo, kapag tayo, in-apply natin yung hindi para sa atin, definitely, there will be a problem. Kalang lang natin, wala. So that it pleased the Lord to choose the Apostle Paul and reveal to him his eternal purpose in Christ Jesus, which already exists before the world began, that is hid in God until it was revealed, should be acknowledged and believed by every believer who professes Christ as their Savior through the gospel. So hindi ko napapaliwanag ito ngayon. Dito na tayo magtatapos. Slide number 14. Dito tayo magpipick up next week sa ating pag-aaral, Lord willing. Amen? Diyan po kayo? So, ang tingin nyo na sa akin ay palabok at Goldilocks. Pero salamat sa Panginoon. Yan po, in-explain natin ha. Bakit si Pablo yung ating pattern? Kasi siya naman talaga yung apostol ng mga hintil. Siya naman talaga yung kinatigan ng Bible, binigyan ng authority na salita ng Diyos para mangaral sa ating mga hintil ngayon. Tayo po yung manalangin. Lord, thank you for this wonderful time. Thank you. Binigyan nyo kami ng opportunity to study about the gospel and missions. Tulungan nyo po kami na maging basag Panginoon ang puso pagdating po sa pagbabahagi ng iyong banal salita. And Lord, prepare the church also, aming mga desire to do ministries. I hope na i-bless niyo po at i-allow niyo po kami na magawa itong mga bagay po na ito. Salamat, Panginoon, sa inyong kabutihan. Be to you all the glory and praise. In Christ's name we pray. Amen and amen.